Dami-daming sale. Ayan o, tinatawag tayo. Ate, 50% off. Day 2 in Porto. Kamusta naman? Nakalimutan kong charge yung cellphone ko. Paano ako magre-record nito? Then, what's interesting about it is that this is where they communicate. You see? Because they cannot show their faces before. So you just talk to them through this metal over here. And then you can open it. And then, that's how they communicate. So kapag may kausap yung mga MOBA dito, binubuksan yan. Pero sarado yung pinakita ko kanina. Yung gawa sa bakal na may butas-butas. So doon lang sila nakikipag-usap. Mothership is calling me. Let's go. Ilang monay. Di ba yun yung kamukha ng monay sa Pilipinas? Tapos yung bandang nasa dulo, mukhang pandesal. Yung loob niya, medyo makakapal, hindi katulad ng usual croissant na air. We're gonna try it. Next stop, we're gonna go to Bolhaw Market.
get inside the market. Tingnan natin kung anong meron sa loob. Mercado de Bonhao. 1838. Ayan. Tingnan natin anong mga tinda sa loob. Ayan. Mga season fruits nila. Summer fruits. Uy, may pinya. Halo-halo siya. Pero mainly na nakikita ko ngayon, puro pagkain. Ang laki niya! Oh my gosh! Teka, ito yung kamay ko. It's huge! Sean, you'll see different spices. Ang dami! Mahilig ako magluto. Kaya, pag mga nakakakita ko nito, para siyang magnet. Para akong tinatawag na, "Hoy, bilhin mo ako." So we're having lunch now here in Rivera. We're having a typical Portuguese. So now, see, so that's their soup. Let's try it. Tinikman ko siya. Yung lasa niya, para siyang ano, parang ginisang katani. Alam nyo, na-realize ko, dito yata natin natutunan ng mga Pilipino sa mga Portuges yung pagkain ng rice. Kasi kanina na-notice ko, yung mga waiters, tsaka sa mga ibang mga tables, lahat ng siniserve nilang pagkain, may rice. So ngayon, ayan, well, I have cachopo. And it's served with rice. So, confirmed. Sa kanila natin natutunan. Kasi ang mga Espanyol, they have paella, but they don't eat paella every day. So, yeah. Okay, confirmed. Nakikita nyo, doon, ng Tauro River. Sobrang haba nun. Like, maraming towns na madadaanan. Yung river na yun, sa Porto. And now, the Atlantic Ocean. Masyadong malakas yung alon dito sa Atlantic Ocean. Siyempre. So, ang ginawa nila, nilagyan nila ng barriers dalawang side para safe yung mga tao swim. That's why the flag over there is green. That means it's a safe place to swim. Nice. Grabe ang tibay nitong mga to. And super lamig ng tubig dyan, for sure. Kasi Atlantic. But well, it's their summer. For them, mainit na yan. Pero gosh, I don't think that I will dare to go in. So kahapon, nandun tayo sa side
barrels nakalagay. Tapos yung iba, parang dito sa cement. Kasi may gripo. Tapos dito, parang dito nila siya-check kung okay na siya. Siguro they're looking for like a certain color ng wine. And then maybe, you know, parang gripo na rin to taste it. Cool. Cool. Yung bridge na yan, it is made by Eiffel himself, the French architect. So, siya yung gumawa ng Eiffel Tower sa Paris. Ito naman yung ginawa niya na kapareho din. Parang yung style niya, parang Eiffel Tower din. Pero dito yan sa Porto. It's nice, no? Siyempre, hindi mawawala ang supermarket stop. Let's go! Nakaka-excite! Favorite ko talaga supermarket. Pag pumupunta kami sa ibang bansa, supermarket yung favorite ko. Isa sa favorite kong puntahan.